Magandang araw po sa ating lahat. Ah, Today, we are launching Balawis Magtanggol channel, and we will be dedicating this first upload, hopefully, para sa ating pambansang bayani. For his 129th death anniversary ni Dr. Jose Rizal. Executed by firing squad at Bagong Bayan, now Rizal Park. Again, on December 30, 1896. Ito po yung mga quick facts hinggil sa kanya. The date of martyrdom, December 30, 1896. Current anniversary, 129th. Age at death, 35 years old lang po. Napakabata. Ngunit napakalayo at napakarami na niyang accomplishments sa 35 years of his life here. Paano pa kaya kung nakaabot siya ng senior age, no? Ano pa kaya ang mga nagawa ni Jose Rizal? Well, ang nag-decree po ng Rizal Day ay yung unang-una, si Presidente Emilio Aguinaldo in 1898. Ngayong taon po, ang tema po ng commemoration is Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. Napakaganda. Ito po yung mga konting impormasyon sa kanya na ating nasa liksik. Kaya dito po, meron po tayong kodiko na aking sinusulyapan. Baka magkamali po tayo sa ating mga sinasabi o sasabihin. So, he is really a remarkable polymath. And here are some trivia about his life and achievements. Number one, scientific contribution. Rizal is an avid naturalist. Nung na-exile po siya sa Dapitan, he collected various specimens that he sent to museums sa Europa. As a result, 3 animal species were named in his honor. Number 1, Draco rizali, a small lizard known as a flying dragon. Number 2, Apogonia rizali, a type of beetle. And number 3, Rhacophorus rizali, a rare species of a frog. Number 2, he is a master of languages, famous for being a polyglot. Varying po ang sources, pero he is credited with being conversant in 22 languages, including Tagalog, Spanish, Latin, Greco, English, French, German, Arabic, Hebrew, Japanese, and Chinese. Sus, ginuugid. Talagang ibang klase po ang brain matter po. Sabi nga nila, a different kind of matter in between his ears. Ngayon, his first tear po, yung unang luha niya, na natatandaan niya, was at the age of 4. Nung namatay po yung kanyang younger sister na si Concepcion. Very close po siya doon kasi number 7 po siya sa 11 anak. Number 4, why the name Rizal? Alam niyo po ba na Mercado po ang surname niya or surname ng buong pamilya, Mercado, meaning market. Pero
yung kapatid niyang si Pasiano, in-encourage siya sa pangalang Rizal from the Spanish word ricial, meaning green field or pasture. Ang kadahilanan po nito ay nung pumasok po siya sa Ateneo, sinusurveillance na po si Pasiano dahil sa kanyang links sa mga activist priest. Number 5, medical modification. Yun po ang kaalaman ng lahat na nag-specialize siya sa ophthalmology, eye condition. Ang dahilan po nito ay dahil sa kanyang minamahal na ina who is going through the stages of being blind. Naging matagumpay ang kanyang pag-oopera sa kanyang ina. Ito pa, quick facts table. Ang full name po ni Dr. Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang birth, pinanganakan June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Execution December 30, 1896 in Bagong Bayan, now Luneta. Famous novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Ito po, ako, hindi ko na ito matandaan talaga. Pero sa aking pananaliksik, nagulat po ako. Alam niyo po ba kung ano ang height ni Dr. Jose Rizal? Oops! He was relatively short because his height is approximately 4'11" to 5 feet. 4'11" at 5 feet, in between that. No? So, yan po talaga ang masasabi natin small but terrible. Interesting note, no? Rizal was a Renaissance man in the truest sense. Beyond medicine and writing, he was also skilled fencer, pistol marksman, sculptor, painter, and even a licensed land surveyor. Napakalawak po ng kaalaman ni Dr. Jose Rizal. Ang buhay po niya can be divided into two distinct high-impact chapters. His grand tour sa Europe, where he sharpened his intellect, and his exile sa Dapitan, where he applied his knowledge, yung kaalaman niya, to build a community. Okay, bibilisan ko po ng konti no, sapagkat ang target ko po sa ngayon para maganda ang pagka-upload 15 minutes lang. Pag tinanggap na po yan ng YouTube, pwede na po tayo mag-live. Marami po tayong mapapagkwentuhan na lubusang masisiyahan kayo. Okay, tuloy po natin. Yung travels niya across Europe, yan po yung secret mission ni Dr. Jose Rizal. To study the laws and cultures to prepare for the liberation of the Philippines. Ito po yung mga pinuntahan niya. No? Spain, as a student, he studied medicine, philosophy, and letters. Universidad Central de Madrid. So sa France naman, the specialist sa Paris. He worked as an assistant to Dr. Louis de Wecker, a famous ophthalmologist. Sa Germany, the author. This was a pivotal period, no? Or pivotal period ng kanyang buhay dahil sa Heidelberg
He wrote the famous poem A las Flores de Heidelberg, missing the flowers of his homeland. Sa Berlin naman, extreme poverty po ang nakalagay dito at kung minsan isang beses lang po siyang kumakain sa isang araw. Ngunit meron din po sa kanyang tumulong yung kaibigan niya si Maximo Viola na nagpautang para actually sa printing nung kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Sa Belgium naman, the sequel ng Noli Me Tangere, yung El Filibusterismo. Diyan po siya naglimbag nung kanyang nobela sapagkat mas mura po ang paglilimbag doon sa Brussels, Belgium. And sa England, the historian, he spent a lot of time sa British Museum para mabigyan niya ng pruweba ang mga Kastila that before the Spanish or Spaniards arrived, we have already a culture existing. O ito naman po yung exile in Dapitan. So pinatapon po siya sa Zamboanga del Norte. He became the most productive citizen. Number one, ito po yung polymath at work, no? As a doctor, he gave free medical care to the poor, but charged wealthy patients. Okay, dyan niya po na-meet yung patient na stepfather ni Josephine Bracker. Ngayon, ito po yun, as an engineer, 12 minutes, 3 minutes na lang pa. He built waterworks system, no? As an educator, he started a school. Ang pagsingil niya po sa mga kabataan noon ay pinatutulong niya ang mga kabataan sa farm. Okay? As an inventor, wooden machine for making bricks that could produce 6,000 bricks a day. Kalahin niyo yun. At nag-imbento din po siya ng cigarette lighter made of wood na ibinigay niya sa kaibigan niyang Ferdinand Blumentritt. As a businessman, nag-umpisa po siya ng kooperatiba para mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na maging competitive sa mga Chinese businessmen doon. Fun fact, while in exile, Rizal won the Manila Lottery. He won the second prize of 2,000 pesos. Malaki na po yan nung kapanahunan noon. Binigyan niya po ang kanyang pamilya, binigyan niya ang Kastilang namamahala sa Dapitan at ang sobra ipitanayo niya ng isang eskwela. Okay, ito pa ang isang trivia, no? Isa po siya sa taong pinakamaraming statues, bust, and plaques found in over 20 countries across 4 continents. Kalain niyo yun. Ngayon magpo-14 minutes na po tayo. Puputulin ko muna dito at sa susunod, hopefully live na po tayo, itutuloy ko po ito. Maiksi na rin lang naman. Malalaman nyo rin ang istorya ni Balawis, malalaman nyo rin ang segmento natin para may guidelines po tayo. Okay? Maraming salamat po. Sa susunod, abangan nyo po. Mag-subscribe na po kayo. At magugulat po kayo sa isang damakmak na mga talakayan dito sa ating channel na Balawis Magtanggol. Nagpapaalam po sa inyo si Kadeo. Magandang hapon po muli.